kawan sa tunga sa mga makasasala sa pagkondenar sa ilang. Pagahuman nila ang mga katawhan, kag pagagamhan ang mga kapungsuran, kag ang Ginoo magahari sa ila sa gihapon. Ang mga tawo nga nagasalig sa Dios makakilala sa kamatayon, kag ang mga matutong nga magakabuhi-upod sa iya sa paghigugma. Kay ang grasya kag ang kaluoy nagamulan sa mga piniling niya. Ang pulong sang Dios. Sabat, nagaturo ako nga makita ko kayo. Nagaturo ako nga makita ko ang kaayos ng Ginoo sa duta sang nagakabuhi. Ang kahadlukan. Ang Ginoo nagaapit sa akon sa tanan nga katalagman wala ako sing kahadlukan. Isa lamang kabutang ang akon ginapangamuyo sa Ginoo. Isa lamang kabutang ang akon naluyagan. Ang pagpuyo sa balay sa Ginoo, sa bugos ko nga kabuhi, ang pagpamalandong sa iya kaayo, kag ang pagkalipay ugod sa iya sulod sa iya templo. Ang Ginoo nagaapin sa akon sa tanan nga katalagman wala ako sing kahadlukan. Pamatii ako, Ginoo, sa akong pagpaluwag sa iyo. Kalumihig ang sabta ako, O Ginoo. Nagapalapit ako sa imo, hindi ka magpanagod sa akon. Ang Ginoo nag-aaway sa akon sa tanan katalagman wala ako sa kinakatukan. Nagaturo ako nga makita ko ang kaayos ng Ginoo sa duta sa mga nagapauwi, magsalig sa Ginoo. Magaturo pag magkaiso, magsalig sa Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon, gikan sa Santos ni Ebanghelyo, suno kay San Juan. Sa tunga panahon, nagsiling si Marta kay Jesus, Ginoo, kunyari ka diri, wala kuntani mapatay ang akong utod. Apang naibuluang ko nga bisan subong, ang Dios magahatag sa imo, sang bisan ano nga imo pangayoon sa iya. Si Jesus nagsiling sa iya, mabanhaw ang imo utod. Nagsabat si Marta, naibuluang ko nga mabanhaw siya sa katapusan na adlaw. Si Jesus nagsiling sa iya, ako ang mga kabanhawon kagang kabuhi. Ang nagakabuhi ka nagatuo sa ako, hindi naging papatay. Nagatuo ka bala sining. Nagsabat si Marta, Oo Ginoo, nagatuo ako kay ikaw ang mga Kristo, ang anak sa Diyos na magkakari sa kaligtasan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May the reading of the Holy Gospel wipe away our sins. Si Marta nagsiling kay Jesus, Ginoo, kunyari ka diri, wala kuntani mapatay ang akong utod. Apang naibuluang ko nga bisan subong, ang Diyos magahatag sa iyo, sang bisan anong na imong pangayuon sa iya. Si Jesus nagsiling kay Marta, mabanhaw ang imo utod. Mabanhaw ang imo utod. Sa ato na pamilya Mendez, sa pamilya Balisno, sa atong mga katilimban na nagkikan sa Eurobanica, sa mga kasilingan at pamilya ni Jeff Merrick,
sa iya amay na si Monere, sa iyang Iloy, sa Jen, sa iyang tanan, maamili na hapon. Lang ako. Sige nga Mas maganda yung angle. Mas maganda yung angle. Hindi naton tingog kung ano ang atong mapapayuino kagang atong na mapagpanundong kay nalumos kita sa kasubok, nalumos kita sa kapait, sa realidad, sa kabuhi. Kay gaupod kita kay Moneri, kay Jen, nakaroon nga hapon, igalubo ang ilang nga pinalangga nga anak. Matuod sa aton nga mga bibig, magagikan ang mga mabudlay nga mga pamangkutanon. Ano balang kapait sa sining ng mga balagyanon? Paano kita bala nga magapangatubang sa dako nga mga nasubok na ako na ginapangatubang na ang isa ka Iloy nagatalis sa iyang kalipusuan, suguman ang iyamay, kaupod ang pamilya na bibigugma kag nagpalangga kay Jeff Mary. Siguro ang kiling hindi ko mahambal man ini sa akong pamahagi, pero ang pamangkutanon are natural responses to such a tragic and sudden loss. And as we face the depths of our sadness, ang atong mga tagipuso kasi naging ang atong mga pag-iiilo, nagatulong na may paglawan kay Kristo. Nagatulong kita sa atong mga pag-aampo. Nagatulong kita sa kaluoy sa Diyos, sa sining ng mga tiniyon, sa sining ng mga pagpahanong ng mga balagyanan. Ang aton nga Ebanghelyo kay San Juan, nagahambal sa aton nga may kadalong. Kadalong aton nga sa tunga sa aton nga pag-ibig, sa tunga sa aton nga pagpangalisod, pagpagpanangis. Ang saad sa tulong sa Diyos, magahathatag sa aton sang kabakod. Saad sa palakakuan sa Diyos nga walang nagakapalong. The promise of the resurrection and the life. That's precisely that we are here this afternoon gathered to bid farewell to a beloved son, to a beloved friend, to a beloved son of a loving parents. And yet, sa aton ng mga pangguna, natural siguro na nag-ibig kita. Natural naman siguro na sa subong nagapamalambutan kita. Kag-amo man ini sa atong Ebanghelyo karon nga nabatian naton karon kay Marta na nagasiling o Ginoo kunyari ka tani wala din napatay ang akong utod. Giso ang atong nga mapagpahanugdom kag ang atong nga pagpahimuon. Kasubok kay Marta who has just buried her brother Lazarus. Ang iya kasubo mabatyagan na ang iya pagpanangis yara sa iya nga pagkataon. Kag kasiling siya sa Ginoo with these words to someone who has experienced a profound loss. Ginoo, kunyari ka diri, ang akong utod wouldn't have died. Ini isa ka matahong nga pulong, isa man ka pulong nga nagapakita sa pag-iot sa iyang kabalagyagon. Kaakuman ang atong na ginabatyagan. We feel the anguish that we all feel when death strikes unexpectedly and violently. Why did this happen? Why could it not have been prevented? Sa makulong man ini in these words, Martha speaks for all of us. She shows us
that it is okay to feel the pain of death, to mourn with our full hearts, and to question why things happen as they do. But then, something extraordinary happens. Jesus does not simply offer words of comfort from a distance. He speaks directly to Martha, offering her hope. Nagsiling si Jesus sa atong Ebanghelyo nga nagapaambit sa sining nga paglaom, ang imo utod mabanhaw liwat. Sa tunga sa kasubo, si Martha hindi makakangog sa sining nga mapulong. Cannot grasp the words that Jesus has spoken, thinking that Jesus refers to the resurrection at the end of the time. But Jesus is not just talking about the future. He is revealing a truth that touches us in our present sorrow. Among ini ang puno magkababakot kag mapaagad-agad sa atong nga kasubo kag pagpanangis sa pagkadula sa atong nga utod. I am the resurrection and the life. Ini nga mapulong may kabakot, ini nga pulong may saka, ini nga mapulong isa ka pagpahayag sa madalo pag walay nagkakapalo nga paghigugma. Ini nga mapulong isa ka saan para sa tanan nga nagakasubo, nga nagasiling ang tanan sa iya. Jesus is saying that in Him, paagi sa iya, ang kamatayon does not have the final word. Even in the face of our loss, He brings life. Life that is stronger. Life that is stronger than death itself. Ang kasubo kag ang kapigot na ginabatyagan ni Marta sa Ebanghelyo, kasubong man ini sa tagsa-tagsa sa aton. Pero nagasiling siya, "Oo Ginoo, nagatuo ako nga ikaw amo ang Kristo, ang anak sang Dios." Amo man ini ang nagahatag sa pagpakumpaw sa aton. Sa pagpahayag sa sining nga mapulong ni Marta, ipahayag niya ang iya pagtuo kay Jesus. Kagtaman, inaanda, agud nga kawiran kataptan ini nga pagtuo. Ikabuhi ini nga pagtuo. Yes, we mourn. Yes, we mourn. Yes, we weep. But as we weep, we also believe in the promise of the resurrection, a promise through Jesus Christ, our beloved, our loved ones will rise again. Si Jesus nagupod ka nakilig kaupod kay Marta kag kay Maria. Si Jesus nagupod ka nagbandugman ang iya nga kaugalingon sa kapatid sa pagkaliwan sa iya pinalangga nga abyan. Just as Jesus weeps with us in our grief, He is not distant from our pain. He nagaupod siya sa sinang nga pagpanangis, sa sinang nga kapait, sa sinang nga pagkadula. Kag-yari karon ang makayong balita. Si Jesus nagakali, agunipadya ang kapahuway na walay katapusan. Jesus came to bring us eternal life, and He demonstrated the power of that life by calling Lazarus out of the tomb. But more than raising Lazarus physically, He offers us the eternal hope that physical death is not the end. It is, as the Scripture says, a doorway to eternal life with God. Para kay Moneric, kay Jen, who have lost a child today, hear the words of Jesus. I am the resurrection and the life. Death may seem final, and the pain of losing a child may feel unbearable.
But the life that Jesus offers transcends death. He offers us a life that continues beyond the grave, a life that is untouched by death, a life that is full of hope, a life that is full of peace and eternal communion with God. Jesus is not just the resurrection at the end of time. He is the resurrection right now. He is the life in this moment, in our grief, in our tears. And in our mourning, we are reminded that He is with us, offering us His comfort, His love, and His eternal life. Though the loss of a child is the most painful experience a parent can endure, know that Jesus understands. He weeps with you. Nag-uubod siya sa inyong mapagpanangis. And He promised to hold you close. He has conquered death. And in Him, we too will have victory over Him. Gabay na ining nga paglaban. May this hope, this powerful life-changing truth give you peace today. Moneric Connection. Your child's life is held securely in the arms of Jesus. And though they are not, and though He is not with us in this life, we trust in the promise that one day, in the resurrection, we will be reunited with them. As we lay Jeff and Mary to rest today, we do so with faith that life will prevail. May the God of all comfort surround you with peace, and may you feel the presence of Jesus, the resurrection and the life, close to your heart. Amen. Magtitipid. Ate. Ate. Hinigong mo kong mga pauturan, mga muyo kita sa kamay nga langitod, sa sinitiwan sa kasabukang pag-ibig, gawa mo ang tipuan sa paglaman at sa pagpasalamat, ang atong sabat, kung gawa mo mga muyo ito. Basta. Sige ako rin lang. Bray, lalabas na ba? Bray? Hindi pa. Hindi pa tayo. Para sa amon, pinalangga nga si Jeff Mary, agod nga batulong sang Dios ang iya kabuhi kag iya inihimpiton sa kabulahan nga walay katapusan. Nagapangalaba kami. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa imong alagad kag amon utod nga si Jeff Mary, agud nga mabaton niya karon ang padya sang tanan nga kaayuhan nga iya nahimo sa nagakabuhi pa siya diri sa duta, nagapangalaba kami. Para sa tanan nga minatay sining amon parokya, kag para sa tanan nga nagakalipay sa pagpanundong nga bisan sa tapos ang kamatayon padayon gihapon ang amon paghilusa, nagapangalaba kami. O Diyos, nga manamay batunan ang pag-ampo kagalang kinanglangan, kabilagay sa pagtugyan kay Jeff. Napangalan naman din pa kay Kristo nga mo. Sa
Mga muyong kita, mga utod-agod ng akon, kaganting sakripisyo, mamut anong taas sa Diyos, amay magagawa sa tanan. O Ginoo, sa imo kaluoy, hinahalad na mo din mga dulog, ara sa kaluwasan sa imo alagad nga si Jeff Mary, nga nagbuo si lubos sa imo anak bilang iyang manuluwas, gabay niya yaman makita si Kristo, bilang iyang manuluwas nga mapo, nga nagatabuhi kinagahan, sa tamatuig sa mga katuigan. Ang hinuyala sa inyo, ibayaw ang inyong kasing-kasing, magpasalamat kita sa Ginoo na aton Diyos. Tapos kagamay di ko mapusnanon sa ang kagwasan, na sige hapon ka sa naduog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo sa Diyos mamay, gamahanan, kag walay katapusan nga Diyos, pag kay Kristo nga ang Ginoo. Iyagibago ng kamatayon sa krus, agad maluwas kami sa pagkamatay, isa katao na nagpasulabi sa kamatayon, agad ang tanan magkabuhi sa iyong sindahan. Ganyan po sa mga Pilipinas, nagagaya kami sa iyo, sing malipay ang nanagas.
Jesus, ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tang pagkasantos. Ganing padalain ng Espiritu sa pagpasag sa mga dulot, agug nga mahimong para sa nga lawas katubos ang among Ginoong Jesucristo. So wala pa sa gitugyan sa kamatayon nga iginbakong sin kinabubot mo. Iyaging kuha kung ipagata at tinapay na nagapasalamat sa iyo. Kaya iyaging panagtag sa iya magitunan sa iyo. Magkuha kang tanan na magkaon sa iyo. Kaya ini amo ang akong lawas na igatugyan para sa iyo. So human pagkatapos ng paniyapon, iyaging kuha ang kalis ng pasalamat sa luwan. Kaya iniging palibot sa iyang magitunan sa iyo. Magkuha kabutanan kabaginong sa iyong kalis. Kaya niya mong kalis ng aking dugo, ang dugo sa bako, pag wala'y katapusan kasugdanan ng ula para sa iyo, at para sa tanan sa patawaran sa masala. Himualip ni sa kunandumanan. Ibantala natin ang misteryo santo. Si Cristo naman, si Cristo naman, magkalikha, Gani o amay ang minahalad sa inyo, ining tinapay sa kabuhi kagkalis ang kaluwasan. Sa pagsulog namo sa dumanan sa pagkamatay kapag kapanaw siyang imo anak. Nagapasalamat man kami kay kaming kabig nga matakos sa pagatubang sa pag-alagad sa imo sing sakripisyo. Nagapakiluoy kami na ang Espiritu Santo magpayusa sa amon na nagaambit sa lawas katulog ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan na nalapnag sa bukos ng kalibutan. Imbita siya sa pagigugma, upod sa tupapa nga si Leon, sa Arsobispo nga si Victor, President Pari. Dumduma ang imo anak nga si Jasmine, nga imuging tawag sa sining kinabuhi, pagi sa pagbunyag sa iya, nagiusa siya sa kamatayan ni Kristo. Itugod kami iusa man siya sa iya pagkapanaw. Dumdumaman ang masakop siningam tinimba na nagtaliwan na may paglaong nga mabanaw sila. Dumdumaman ang kaklamatay sa pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon na daw. Kaluoy magkamiyag itong katambong, agoy magdayaw kung hinay kami sa imo. Upod kay Santa Maria Beren San Diyos, upod kay San Jose Niabana, upod sa mga apostoles, kag sa Tamas Santos, na nagpamod sa imo, bago sa manak na sa Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kagara sa iya. Inatag sa mga sa amay na magkagaw, sa kaysan sa Espiritu Santo, ang tandung kalimang sa tamatuhi sa mga katulikan. Bilang isa ka banwa, bilang isa ka panimalay, mga muyo kita sunod sa pagtudok ni Jesus sa atin. so
Ilusun mo kami o Ginoo sa kalautan, hatay kami sa pagidad sa mga inadlaw. Uligi kami at manuwas kami gapon sa sala. Kagpaligan namin sa kagamusang kang kanina may kalipay sa pagkariliwat ng ang pagiday kinabilig ko sa inyo, ang akong pagiday kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtanda ang among mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan. Kagsunusin din siling, matagi sa simpagiday pag-iusan, kao nagakabuhi pinagahari sa tamang tuig sa mga katuigan. Ang pagiday sa Ginoo, yarang yapon sa tanan. Magatenta sa tanda sa pagiday. Yari ang kordero sa Diyos na nagawa na sumasat sa kalibutan, ulaan kita na ninadapit sa pangkete sa kordero.
pinasaulo niling sakripisyo sa sinipanahon sa Paskwa para sa malagad na nagtaliwan na si Jeff Mary. Dala siya sa iyong langit na puluyan, sa diin niya ang kapawa kagang pagidaan. Pinapangayon namin hindi sa iyo, bagay Kristo namon Ginoo. Karon pagadalon naton sa dako pagtahod ang bangkay sa ating utod na si Jeff Mary. Sa lulubngan siya tawhanon nga kaintangan nga dili pahimpit. Gani mga muyong kita sa Dios nga nagatas sa kabuhistanan, kaya panuon ining mamalat yung nalawas sa mahimayaon at himpit kay kaintangan sa tao. Kabay pa nga si Kristo ang matuod na nga ang maayong nga manubantay magdulong kay Jeff Mary. Siya matuod ng puluyan, bukod sa may, kay sa Tama Santo sa ginarian sa kapawa, kagpagida. O amay ginatugyan namon sa inyo makamot si Jeff Mary. Nagasali kami ng pulstanan may tayo kay Kristo, pagabanungon siya sa katapusan na adlaw. Ago magkapoy siya po kay Kristo sa gihapon. Bato na siya karon sa paraiso, sa paghiupod sa mga santos, kag sa may mata nga nagpuna siya sa kamatayon. Pinapangalan namon ni sa imo, pag kay Kristo nga mong Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Hindi siya kamusang Diyos nga magkagamos ng tanan. Ang Amay, kagang Anak, kagang Espiritu Santo. Tapos na ang bendisyon, kagang mapagpangamuyong. Magalakad kita sa pagidait, salamat. Gabay pa nga idulo ka sa maangiles paraiso. Kagang martires magsugato sa pagbatong sa iyo. Pagdalo nila ikaw sa balaan ng banwa, ang Jerusalem nga namit noon. Hindi, thank you message mo. Si, Parang, oo. Parang i-honor mo lang yung character mo.
Love. Dapat po kasi birthday ko eh, kasi Love. talagang hindi ko to expected. Pero Lapit ka dun. yung mga taong pumunta sa pero tumatawag ko po ako araw-araw. Wala akong inis yun, umaga, gabi. So, ayun po. Maraming salamat po, minahal niyo po. Lapit ka dun. Buong-buo yung anak ko. Kaya hanggang ngayon po, hindi po niyo po nagsisikin sa akin na wala na siya. Iisip ko pumunta lang siya sa mall o kaya lumabas lang siya. Kasi sobrang bata niya. Ang dami-dami niyang pangarap. Marami pa siya gusto. Gusto niya pa rin sumama sa akin. Gusto niya pumunta doon. Niloloko ko nga siya kasi sabi niya hindi na lang daw siya mag-aral. Gusto niya na lang daw magtrabaho kasi gusto niya rin ako makasama sa trabaho ko. Hindi ko alam, baka nga may plano si God. Pero sobrang sakit talaga na mawalan ng anak. Siguro dapat ako na lang yung nandoon. Kaya lang, sobrang hirap talaga. So, masasabi ko lang po maraming salamat po sa nagmahal sa anak ko. Maraming salamat po. Mahal na mahal kita, JM, anak. Andito pa kaming mga kapatid mo. Lola mo, papa mo. Kahit di man tayo ng buo pa rin pagmamahal namin sa'yo. Pasensyahan mo kami kung wala kaming time sa inyo kasi kailangan magtrabaho ni mama at ni papa. Nagpapasalamat din ako at lumaki siya ng napakabait na bata at maraming pangarap. Naghihinayang lang talaga ako kasi gusto ko pa rin siya makita na magkapamilya siya or may trabaho na siya. Pero hindi ko po alam. Basta maraming salamat po sa nagmamahal sa anak ko. Salamat po.